Ako po magsasabi, Diyos ang aking saksi. Wala pong katotohanan yung mga tailor fitting na yan. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na walang nangyaring tailor fitting o sila ang nag-adjust para sumakto ang kanilang Term of Reference o TOR sa specifications ng mga makina o automated counting machines ng kumpanyang Miro na nakabase sa South Korea. Sa katunayan, ayon kay Chairman Garcia, ilang beses nilang binago ang TOR dahil maraming inputs na isinama dito mula sa kanilang partner na mga ahensya tulad ng National Movement for Free Elections o NAMFREL at Paris Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. 11 beses po namin ni-revise ang mismong TOR at alam po yan ng NAMFREL at PPCRB, participate at iba pa pong mga organizations. So ibig sabihin, yan pong TOR namin o yung wish list kung anong gusto naming makina ay produkto ng pagsasama-samang kaalaman, hindi lamang ng COMELEC kundi ng mga partners natin. Binigyang diin ng COMELEC walang kapareho ang mga makina ng Miro ngayon sa buong mundo dahil mismong nanggaling sa COMELEC ang requirement sa pag-customize nito. Sa mga isyu naman na may glitch o pumalya ang mga makina ng Miro sa halalan sa ibang bansa, sagot ng poll body may mga ebidensya sila at mismong mga mapagkakatiwalaang ahensya sa ibang bansa ang nagpapatunay na maayos ang halalan gamit ang mga makina ng Miro. Ang mga isyu ng aberya naman anya ay kumakalat lang sa social media na hindi pwedeng basihan ng kanilang Special Bids and Awards Committee o SBAC sa pag-award ng kontrata sa Miro. Ibig sabihin po natin ay ang COMELEC magtitiwala sa mga nakalagay na sa social media. Wala po kami pinagkaiba lang sa basta na lang tayo nagtitiwala na hindi natin na-verify. At least po, pwede namin maituro, may isang UN body na nagsabi na maayos ang eleksyon sa Iraq. Ang mass production ng mga makina ay magsisimula sa Abril at inaasahang matatapos sa September 2024 o bago ang paghahain ng kandidatura ng mga tatakbo sa halalan. Samantala humingi naman ang paumanhin ng Miro dahil hindi sila nakadalo sa pagdinig ng Kamara kahapon o para sa demonstration ng kanilang mga makina. Ayon sa kumpanya, hindi nila layong bastusin o hindi igalang ang mga miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Gagawin nila ang demo kapag handa na ang lahat hinggil sa makina. Tiniyak naman ng COMELEC na sa susunod ay makakadalo na ang Miro sa pagdinig ng Kamara at dadalhin nila ang mga makina kung kinakailangan para maipresenta sa mga mambabatas. Kinakailangan alam ng ating mga kongresista, ng mga senador, ano ang nangyari, ano ba ang kinakaharap natin at bakit tayo nag-arrive at sa Miro system bilang nanalong bidder sa ating pong bagong makina na ating pong rerentahan para sa 2025 election. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.